Ano ba ang mas madaling ibalik? Pag-ibig na naubos o tiwalang hindi na buo? Ito ang naging paulit-ulit kong tanong sa sarili ko noong nahuli ko ang panloloko sa akin ni Neil. Ako nga pala si Candy, 27 years old. Sa aking kwento ibabalik ko at gagawing hilawang sugat na minsan ko nang naranasan dahil sa pangangaliwa ng aking karelasyon. Naalala ko pa 10:30 noong nagpunta ako sa isang luma at tagong motel. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba habang pinagmamasdan ng bawat taong lumalabas sa motel na yon. Sinubukan kong hanapin ang pamilyar na mukha. Halos 2 oras na akong nakatayo doon, kakahintay sa inaabangan ko. Sumakit ang leeg ko kakalingon sa bawat yapak na marinig ko papalabas sa motel na yon. Kabado ang puso ko sa bawat lalaking nakikita kong nag-check out. Idinarasal ko na sana ay hindi si Neil yun. Sana hindi ang boyfriend ko ang lalabas doon. Pero hindi dininig ang dasal kong yon. Lumipas lang ang isa pang oras ay nakita ko siya. May kasama siyang iba, naging triple ang kabog ng puso ko. Hindi ako nagkamali. Siya nga yun. Nakatitig ako sa kanya at hindi pa niya ako napansin na nandoon. Masyado itong nakapokus sa kasama niyang babae. Sa tansya ko, mas bata ito ng 7 taon sa akin. Kaya siguro naisip ni Neil na patulan at idala ito sa isang motel. Nasaktan ang pagkababae ko sa nakita kong lambingan nilang dalawa. At nasaktan lalo ang pagkababae ko nang titigan ko sila at nakitang sobrang saya nila. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ganon kalagkit ang tingin ni Neil sa babaeng yon? Ihamak namang mas maganda ako sa kanya kung nakapag-ayos-ayos lang sana ako. Edad lang ang lamang nito sa akin pero bukod doon alam kong wala na. Nilapitan ko sila bago sila makalabas ng tuluyan sa pintuan ng motel. Doon ay nakita kong nagulat si Neil. Hayop kayo! Hayop ka, Neil! Ano ba, Candy? Nakakasakit ka na! Aray! Sinasabi ko na nga ba eh! Totoo yung kutob ko na nilaloko mo ako! Pinagkatiwalaan kita! Sinira mo lang, hayop ka! Sinabi na tama na eh! Nakakahiya ka! At ako ba ang dapat mahiya ngayon? Ako ba? Matapos mo akong lukuhin, sasabihin mong nakakahiya ako? Ikaw ang mahiya! Lalong-lalo na sa'yo malanting babae ka! Hindi ka na bata para malaman mong mali ang kumapit! Candy, bungawa mo! Sobra ka na! Hayop kang babae ka! Mas makati ka pa sa gabi! Sinabi na tumigil ka na eh! Sinaktan mo ko? Sinaktan mo ko, Neil! Sobra ka na eh! Napaka-eskandulosa mo masyado! Dapat nga kabila ang pisngi mo binutas sa sampal ni Neil eh. Kung makapag-eskandalo ka, akala mo ikaw may-ari ng lugar na to? Sige Neil, sampalin mo pa. Siguraduhin mo babakat sa mukha niyang palad mo ha. Sige! Hayop ka! Ikaw yung kabit! Ikaw pa yung matapang! Ah, talaga? Talaga? Kabit nga ako. Pero mas mahal naman ako sa'yo. Hayop ka talaga! O ano? Masakit bang masampal ng taong pinaglalaban mo ngayon? Umuwi ka na! Sa bahay na tayo mag-usap mamaya. Oo girl, umuwi ka na lang. Wala ka nang kakampi dito. Umuwi na tayo, Neil. Halika na, please. Girl, hindi pa siya pwedeng umuwi. Kakain pa kami. Alam mo na. Napagod kami eh. Di ba, Neil? Hindi ikaw ang kinakausap ko! Pero ako ang dapat sumagot sa'yo. Wala akong balak makipag-away sa'yo! Gusto ko lang umuwi na kami ng boyfriend ko! Uuwi siya kapag pinayagan ko na. Huwag ka nga pala desisyon dyan.
Saka tignan mo nga yung itsura mo. Ayusin mo naman. Sino ba namang lalaking magtsatsaga kung ganyan lagi ang inaabutan niya sa bahay? Huh? Pinagbabawalan mo akong magdesisyon sa amin ni Neil? Huh? Bakit hindi yan ang sabihin mo sa sarili mo, ha? Mukhang nakakalimutan mo na isa ka lang namang Kabit? Oo, alam ko. Pero tong kabit na binabangga mo, ang nagpapasabik at nagbibigay ng ikaliligaya ng boyfriend mo mula sa kama hanggang pagbangon. Sabihin mo nga sa kanya, Neil. Sabihin mo kung paano ko napapalakas ang ungol mo. Diba? Hindi mo nagagawa yun kapag siya ang kasiping mo. Trish, please! Hindi to... Ay, oo nga pala. Bigla akong naalala. Sabi ni Neil, ako raw ang pinakamagaling na naikama niya. So alam mo na kung bakit kinakailangang humanap ng kabit ng boyfriend mo. At nagawa mong maniwala na ikaw ang pinakamagaling kaya ka pinatulan? Hindi mo ba naisip na baka kaya ka pinatulan dahil bumuka ka kagad? Yan na bang pinakamatalas mong salita? Ano ba yan? Hindi man lang ako nasugat. Kahit anong sabihin mo, ako pa rin ang pinili. Bumuka ka man ako ng paulit-ulit sa kanya, hindi ako nagsisisi dahil pareho naman kaming naging masaya. Eh ikaw, masaya ka ba na ang boyfriend mo kailangang iba pang ikama? Masaya ka ba na kailangan pa niyang tumikim ng ibang putahe dahil sobrang umay na siya sa sabaw na hinahanda mo? Hindi ko alam kung paano ka nakakakuha ng lakas ng loob para ipaglaban mo ang sarili mo kahit alam mong ikaw ang mali dito. Kung ganito naman kasarap, hahayaan ko nang maging mali ako habang buhay. Wala kang kasing Katie! Bitawan mo si Trish! Aray ko! Aray, Neil! Kanina pa kita pinapatigil! Hindi ka man lang makinig! Aray ko! Tama na! Nasasaktan ako! Pag binitawan ko ang buhok mo, uuwi ka na ba? Huwag mong bitawan para matuto! Hayop na yan! Neil, nasasaktan ako! Bibitawan ko lang to kapag uuwi ka na talaga. Neil! Huwag mo ako daanin sa iyak! Sumagot ka! Yan! Yan kasi! Uuwi lang ako kapag sasabay ka sa akin! Matigas din ang ulo mo. Eh sinabi na nga... Isa ka ba, Trish eh? Tumigil ka nga muna dyan! Please, Neil, umuwi na tayo! Kung nagugutom ka, ako na magluluto ng pagkain mo! Huwag kang sumama sa kanya! Sa akin ka sumama! Umuwi na tayo! Iba ang sagot na hinihingi ko! Sige! Uuwi na ako! Hindi na nila ako hinintay na makatayo sa pagkakasalampa ko sa lupa. Iniwan na nila ako at hindi nila ako nilingon. Nang dumaan ang isang taxi ay sumakay na sila at ramdam na ramdam ko ang awa ko sa sarili ko noon. Inapitan ako ng isang babae para tulungan akong tumayo. Nagtanong ito kung may maitutulong ba ito, pero umiling lamang ako. Pinagmasdan ko ang paligid, nakatingin halos ang lahat sa akin. Namula ang mga pisngi ko at hindi ko noon alam kung saan ako pupunta. Naglakad ako papasok ng hotel kung saan ko nahuli si Trish at si Neil. Nanginginig ang mga kamay kong nagtanong sa receptionist kung may bakanting kwarto. Kahit pang 3 oras lang. Naawa itong pinagbasdan ako at sakay nabutan ako ng susi sa kwartong bakante. Tinungo ko ang kwartong yon nang mabuksan ko na yon, babagsak kong hiniga ang katawan ko sa kama. Hindi ko noon alam kung ano ang mararamdaman ko. Yung sakit ng pagkakasabunot ba sa akin kanina ni Neil o yung masakit na katotohanang sinampal sa akin ni Trish. Habang nakahiga noon ay panay ang tanong ko sa sarili ko kung ilang beses kayang nagsiping sina Neil at Trish doon. Si Trish lang kaya ang dinala niya roon. Nasaktan ako nang balikan ko ang mga sinabi ni Trish sa akin. Mas napaligaya nga kaya niya si Neil kaya siya ang pinili. Kaya siya yung kinalabit ng paulit-ulit. Nakailang beses ba sila sa motel na ito? Ilang beses ba niyang napaungol ang boyfriend ko?
Habang ini-imagine ko noon ang ginagawa nilang dalawa sa kama, nanikip ang dibdib ko. Hindi ko napaghandaan ang ganong eksena sa buhay ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari pala sa akin ang mga nangyayari sa ibang relasyon. Inakala kong masaya kami ni Neil. Inakala kong kontento siya kung ano ang naibibigay ko sa kanya. Napaiyak na lamang ako noon. Pinakawalan ko ang sama ng loob ko sa nangyari sa akin, napakalakas ang iyak ko. Kaya yung nasa kabilang kwarto, pinaghahampas ang dingding para tumahimik ako. Inipit ko ang aking mukha sa unan para hindi masyadong tumagos ang iyak ko sa kabilang kwarto. Nahiya na rin akong gumawa ng eksena noon. Iniisip kong itulog ang sakit na nararamdaman ko pero hindi ko nagawa. Nakahiga lang ako noon habang binabalikan ang aming nakaraan. Binabalikan ko yung pagkakataon na nagkaroon kami ng problema ni Neil para malaman ko kung saan ako nagkamali. Piniga ko na lahat sa utak ko pero mababaw lang ang mga naging problema namin noon. Mga problemang hindi pwedeng magresulta ng pangangaliwa. Kaya naisip ko na bakit ba niya yon nagawa. Napagod na ako magtanong sa sarili ko kung saan ako nagkulang at saan ako sumobra. Naisip ko na hindi ko makukuha ang mga sagot kung ako lang ang magpipiga ng sitwasyon. Kaya naman nagpasya akong umuwi na para makausap si Neil sa nagawa niya. Mabuti naman at umuwi ka na. Kanina pa ako naghihintay dito ah. Magpapahinga na ako. Mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganito lang. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Pag-usapan natin yung ginawa mong iskandalo kanina. Nakakahiya ka. Paano kung may mga nakapag-video ng away niyo ni Trish? Pag kumalat yun, sino nakakahiya? Wala na akong pakialam. Magpapahinga na ako. Sinabi ko na nga mag-usap tayo, di ba? Parang di ka nakikinig eh. Kung may gusto kang sabihin, ibagsak mo na. Si Trish, katrabaho ko lang yun. Nagsabay lang kami kanina pa uwi galing trabaho. Pauwi na kayo? Sa motel ba ang bahay nyo? Nahilo si Trish, kaya nagpasama muna sa motel na yun. Siyempre, cargo ko siya kung may mangyari sa kanya. Kaya yun, sinamahan ko ng 3 oras. Neil, hindi ka tanga at mas lalong hindi ako tanga. Nakita ko kung paano kayo magyapusan kanina. Paniwalaan mo na kung ano yung gusto mong paniwalaan. Basta, katrabaho ko lang si Trish. Katrabaho mo pero kinakama mo? Walang nangyari sa amin. Ano ba namang... Ulitin ko! Hindi ako tanga! Masyado ka kasing tamang hinala eh. Tamang hinala? Eh yung kapit mo nga mismo nagkumpirma kanina. Ano pa bang tamang hinala? Pinagtitripan ka lang niya. Masyado ka kasing praning. At saka ikaw unang sumugod. Neil! Huwag mo akong gawing tanga! Kahit pinakabobong tao sa mundo, alam kung ano yung totoo, kaya utang na loob! Umamin ka na lang! Wala akong aaminin dahil hindi naman ako nagloloko. Baka ikaw! Baka pinapasa mo lang sa akin ang panlalalaki mo kaya ka ganyan. Kala mo ba di ko napapansin? Alam ko meron kang iba, pero mas pinili ko na lang manahimik. Kasi di ako katulad mo na iskandalosa. Huwag mo akong baliktarin, Neil! Hindi ka makakalusot sa ginagawa mong yan! Hindi ako nagpapalusot. Nagsasabi na ako ng totoo. Gusto mo ng totoo? Oh, heto! Pinrint ko lahat ng totoo! Mga screenshot ng usapan ninyo ni Trish mo! Tingnan mo kung gaano kahalay ang usapan ninyo! Tingnan mo! Ah! Sus! Binigyan mo talaga ng mali siya yung usapan namin? Ganyan lang kami magbiruan sa trabaho. Ganyan lang kami mag-usap ni Trish pero walang mali siya. Walang mali siya yung I love you nyo sa isa't isa? Walang mali siya yung pag-uusap nyo tungkol sa mga posisyong ginagawa nyo sa kama? Eh yung mga nakahubad ninyong pictures na pinagtatawanan ninyong dalawa, wala rin ba yon? So talagang binubuksan mo ang Facebook ko na hindi ko nalalaman? Iba ka ah! Sino ka ba para pakialaman yun? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Sa lahat na nangyayari ngayon, yan pa talagang pinroblema mo? Yung privacy mo? Hindi mo naisip na nasira yung relasyon natin dahil sa pangangaliwa mo? Baka pwedeng ito yung pag-usapan natin ngayon, ano? Pag-usapan natin kung gaano ka kabastos at kawalang hiya.
para buksan yung Facebook ko nang hindi ko nalalaman. Ang kapal din pala ng mukha mo, no? Kung hindi ko binuksan yung Facebook mo, hindi ko malalaman na may ginagawa ka ng kalokohan. Pero mali pa rin na nakialam ka ng Facebook ko. Mas mali pa kaysa yung lokohin ako. Ewan ko sa'yo. Nakakainis na yung pagiging tama mo palagi. Lagi ko na lang nararamdamang mali ako kapag nandyan ka. Para sa'yo wala akong ginawang tama eh. Kaya kung magloloko ako, siguro, yan ang magiging dahilan ko. Masyado kang feeling tama palagi eh. Nakakasawa. So aminado ka na ngayon na nagloko ka? Ang dami kong sinabi pero yan ang na-pick up mo. So nagloko ka nga. Di ba sinabi ko kung magloloko ako? Kala ko ba matalino ka? Hirap bang maintindihan yung sinabi ko? Saan ka pupunta? Ngayon mo gusto mag-usap, di ba? Halika! Pag-usapan natin kung bakit ka nangaliwa. Nababaliw ko na talaga. Matutulog na ako. Totoo bang sarap na sarap ka sa kanya, ha, Neil? Nakakailang rounds kayo? Natatalo niya ba yung performance ko? Napakababoy mo! Kulang ba ang effort ko para mapaligaya kita sa kama? Ano bang posisyon yung gusto mong gawin ko para hindi ka na mangaliwa? Pakitanong naman kay Trish kung ano yung ungol na ginagawa niya. Magpapaturo ako sa kanya para naman makontento ka! Sinabi na tumigil ka na eh! Hindi ka na ba nagagandahan sa akin, Neil? Kinakailangan ko na bang gumamit ng makeup para hindi mo na ako ipagpalit sa iba? O baka naman may problema ka sa katawan ko? Nalilitan ka ba sa dibdib ko? Naiinis ka na ba sa nahahawakan mo mga bilbil ko? Umayos ka nga! Huwag mo ako dinadramahan ha! Di yan epekto sa akin! Meron ba akong kailangang aralin sa kama para hindi ka na sa iba maghahanap? Kung yun naman yung problema, pwede ko naman yung pag-aralan eh. Magsabi ka lang. Sana nagsabi ka para hindi na tayo umabot sa ganito. Sana hindi ka na umabot na naghanap ka ng iba. Alam mo, mag-usap na lang tayo bukas pag wala ka ng sapak sa ulo. Kung ano-ano naiisip mo eh. Bahala ka dyan. Hindi na natin kailangan mag-usap bukas. Anong ibig mong sabihin? Ngayon pa lang, tapos na tayo. Ayoko na. Eh di tapos! Sino tinakot mo? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Umalis ka na dito ngayon. Umalis ka na! Ganyan! Ganyan ang ugali mo! Malakas masyado ang loob mo! Tapos ano? Kapag namimiss mo ako, tatawagan mo ako, bababalikin mo ako. Ugali mo yan eh! Ito na yung huli. Huwag ka mag-alala. Ito na talaga yung huli dahil hindi ko na kaya. Fine! Aalis talaga ako kahit di mo sabihin. Salamat na lang sa lahat. Okay, lumabas ka na. Ako na mag-aayos ng mga gamit mo. Ipapadala ko na lang kung saan ka titirang bago. Ang lakas talaga ng loob mo ha? Iba! Malakas ang loob ko dahil hindi ko na kayang ginagawa mo. Kaya please, umalis ka na. Maliligo lang ako at sana pag natapos na ako, wala ka na dito. Seryoso ka? Mukha ba ako nagloloko? Seryoso kang papaalisin ako sa kaligitnaan ng gabi? Ganyan ka na ba kaatak na paalisin ako? Siguro kaya gusto mo makaalis na ako para maiuwi mo na dito yung lalaki mo, no? Sabihin mo nga, sino ba yung pinagmamalaki mo para lumakas ng ganyan ang loob mong paalisin ako? Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako baboy. Kahit anong pagmamalinis mo, di ako maniniwala. Wala akong pakialam kung hindi ka maniwala. Sana pagkatapos kong maligo, wala ka na. Candy, sandali! Bitiwan mo nga ako, Neil. Huwag mo naman gawin sa akin to! Ano ba? Isipin mo na lang lahat ng pinagdaanan nating dalawa. Yung tagal ng relasyon natin. Eh sana naisip mo yan bago mo ako niloko. Nagsisisi na ako. Hindi na ako uulit. Hindi ko naman gusto si Trish. Nilandi niya lang ako eh, kaya ako pumatol. Lalaki lang ako, natutukso. Ikaw talaga ang mahal ko. Hindi ko kayang wala ka, Candy. Ikaw ang buhay ko. Pagkatapos kong maligo, sana wala ka na. Please, Candy. Mahal na mahal kita. Huwag mong gawin sa akin to. Ayusin pa natin to. Alam ko mahal mo pa rin ako. Please, Candy. Please.
Hindi naging madali sa akin ang hiwalayan si Neil. 5 taon din ang pinagsamahan naming dalawa. Pero hindi rin madaling tanggapin noon sa akin na niloko niya ako. Pinalis ko siya sa bahay, ilang beses akong kinontak ni Neil mula nang pinaalis ko ito sa apartment namin. Hindi ko sinagot ang mga mensahe niya kahit na ilang beses ito noon na nagmakaawa at nagsabing hindi na uulit sa ginawa niya. Inamin niya sa akin ang ginawa niyang panluloko at sinabing hihiwalayan na niya si Trish. Para maniwala ako noon ay ipinakita nito ang chat kay Trish na nakikipaghiwalay na ito. Sinabay din niya ang pag-block dito sa kanyang Facebook at ibang social media accounts niya. Sinabi niya na ito ang paraan para mapanatag ako. Pero sa totoo lang ay kulang yon. Sinabi ko sa kanya na hindi yon ang solusyon para magkabalikan kaming dalawa. Sinabi sa akin ng mga kakilala ko na i-block ko na siya pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung ito ba ang paraan ko noon ng pagtutorture sa sarili ko. Kahit na alam kong nasasaktan lang ako dati habang binabasa ang mga pagmamakaawa niyang bumalik sa akin. Hindi ko pa rin magawang tuluyan siyang burahin sa buhay ko. 5 taon din kami at marami kaming pinagnaan ng dalawa. Hindi basta-bastang mabubura ng isang pagkakamali ang mga naging ala-ala namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula noong nagkahiwalay kami ni Neil, hindi na ako halos lumabas ng bahay. Lumalabas lamang ako dati para magtrabaho at uuwi rin agad pagkatapos. Naging para akong bangkay na namumuhay. Nakakulong lamang ako sa bahay kung wala naman akong dapat napuntahan. Naging sapilitan din ang pagkain ko para lang may laman ang aking sikmura. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Hindi ko na ginagawa ang nagpapasaya sa akin. Nagwo-worry na ang pamilya ko sa mga nangyayari sa akin. Sinubukan nilang dumalaw sa akin para kumustahin ako pero mas pinili kong wag silang harapin. Alam kong alam na nila noon ang tungkol sa paghihiwalay namin ni Neil pero hindi sila nakialam. Hindi rin naman kasi kami close na pamilya para damayan nila ako noon. Ito marahil ang dahilan kung bakit nahirapan akong mag-decide ng tama tungkol sa amin ni Neil. Dahil nga wala akong pamilyang natatakbuhan. Ang mga kaibigan ko naman naging busy sa kanilang mga buhay. Wala akong nalapitang pwede kong hingan ng tulong. Dahil mas marami na ako noong na oras na mapag-isa ay hindi ko na nasimulang isipin kung kailan nagsimulang magloko sa akin si Neil. Doon na lang naging maliwanag ang lahat. Pinagpi ko lahat ng mga detalye mula sa mga panahong wala ito sa bahay, sa mga panahong natagalan ito sa banyo habang dala-dala ang kanyang cellphone, sa mga panahong nakaramdam ako ng panlalamig sa kanya na inakala ko noon na pagod lang ang dahilan. Inalala ko kung paano ito nagro-wrong sense sa akin, na binaliwala ko lang at hindi ko pinag-isipan ng masama. Inalala ko rin kung paano siya nagbago ng turing sa akin. Kung paanong naging hindi madalas ang pagniniig namin at pagsasabi niya na mahal niya ako. Inalala ko kung paano niya pinalitan ang password ng kanyang cellphone at patagong ginamit yon kapag natutulog na ako. Inalala ko rin yung kabado niyang mukha sa tuwing umiilaw ang kanyang cellphone kapag may tumatawag. Lahat yon ay pinagpiko sa aking isipan. At doon ko nga nakumpirma na matagal na pala niya akong niloloko talaga. Bakit ka pa tumatawag? Hindi ka ba makaramdam na ayaw kitang kausap?
Sinagot mo ang tawag ko. Ibig sabihin parang sa puso mo na gusto mo akong makausap. Pwede ba, Neil? Marami akong ginagawa. Wala akong oras sa pagdadrama mo. Kausapin mo naman ako, please. Alam kong nasaktan kita. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan, Neil. Kaya nga nandito ako para humingi ng tawad. Hindi kita kayang patawarin. Bigyan mo ko ng second chance para maitama ko ang mali ko. Nagbago na ako, maniwala ka. Hiwalay na kami ni Trish. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Isang sorry mo lang? Isang hingi mo lang ng chance? Maibabalik na natin ang nawala at nasira? Pagtatrabahuhan ko lahat. Maibalik lang ang dating tayo. Maibalik lang ang tiwala mo sa akin. Hinding-hindi na maibabalik ang tiwala ko sa'yo. Pero alam ko sa puso mo na mahal mo pa ako. Ang kapal din naman ang mukha mo para ipamukha sa akin na may pagmamahal pa ako sa'yo. Na may pagmamahal pa ako sa katulad mong manloloko. Oo, nagkamali ako. Sobrang laki ng pagkakamali ko pero maniwala ka. Nagbago na ako. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan yung ginawa ko sa'yo. Hindi ako makatulog. At ako, sa tingin mo nakakatulog pa ako? Neil, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing. Yung walang iniisip. Kasi mula nung niloko mo ko, bawat pagpikit ko, naaalala ko yung mga ginawa mo. I'm sorry, Candy. Sorry lang ba yung makakabura ng mga pangmamaliit at pagpapamukha sa akin ni Trish na mas okay siya kaysa sa akin? Hindi ko kontrolado ang bunganga niya, Candy. Pero sana kinontrol mo ang sarili mong mga liwa. Siyempre, talo na naman ako dito. Ako naman tong laging masama eh. Ako na lang tong laging mali. Yung laging ginagawa mo. At ngayon iniikot mo sa akin ang problema? Hindi naman sa ganun. Pero kasi sumusobra ka na eh. Masyado mong dinidiin sa akin yung pagkakamali ko. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang yun? Neil, sinaktan mo ako. Niloko mo ako. Sinira mo ako. Alam mo ba kung gaano kababa yung tingin ko ngayon sa sarili ko? Iniisip ko kaya ka nagloko kasi maraming kulang sa akin. Kaya ka nagloko kasi may mga hindi ako nagagawa para sa'yo. Walang kulang sa'yo. Sapat ka na sa akin. Sapat na ako sa'yo? Pero bakit ka nagloko? Candy, wala na akong ibang masabi para makinig ka sa akin. Kasi kahit anong gawin ko, puro mali ko lang nakikita mo. Wow! Wow naman talaga, Neil. Hanggang sa huli, parang mali ko na ipamukha sa'yo ang ginawa mong kamalian sa akin. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko ngayon? Alam mo ba, hindi matanggal sa utak ko yung gabi na nahuli ko kayo ni Trish sa motel. Kung paano kayo magyapusan, kung paano mo siya titigan. Ang saya-saya niyo nun. Selos na selos ako kasi dati. Sa akin yun eh. Sa akin mo ginagawa yun. Dati akin ka. Dati wala akong naging kahati sa'yo. Pero... Candy naman! Huwag na sana nating ibalik yan, please! Hirap na ako na inuulit mo yan eh. Kung nahihirapan ka, paano na lang ako? Ay, Candy. Wala akong ibang masabi sa'yo ngayon kundi bigyan mo pa ako ng tsansa para mapatunayan ko sa yung totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi ganun kadali ang hinihingi mo. Alam ko naman yun. Pero sana pakinggan mo ako. Alam ko di magiging madali ang lahat kapag nagsimula tayo ulit pero hindi ako susuko kahit gaano pa yung kahirap. Hindi kita susuko ang suyuin. Hindi ko isusuko ang pagmamahalan natin. Ikaw na lang ang meron ako, Candy. Napakatanga ko para di yun nakita nung simula. Ginawa ko lahat para sa'yo. Mas inuna pa kita kaysa sa pamilya ko. Mas inuna pa kita kaysa sa sarili ko. Lahat ng makakapagpasaya sa'yo, ginawa ko. Kasi gusto ko, masaya ka sa akin. Kontento ka sa akin. Pero bakit parang kulang pa rin? Pero bakit kailangan mo pa rin akong lokohin? Ano ba yung kulang, Neil? Ano pa ba? Kahit pigain mo ko. Kahit ulit-ulitin mo yung tanong na yan. Paulit-ulit lang din ang sagot ko. Hindi ka kulang. Pero bakit ka nga nagloko? Gusto ko malaman yung totoo. Hindi ko alam. Dahil ba mas bata siya? Mas sexy? Mas maganda ba ang trabaho niya? Mas
Hindi ko alam. Siguro kasi lalaki ako. Nag-init ang katawan ko nung inalok ako. Siguro kasi nasasaktan ang ego ko sa'yo dahil mas marami kang achievements. Dahil nakatapos ka. Mas maganda ang trabaho mo. Mas malaki ang kita mo. Candy, hindi ko talaga... Alam mo, Neil, ayaw mo lang sabihin sa akin kasi siguro kapag umamin ka, baka mabawasan yung chance mo makabalik sa akin eh. Pero Neil, yun ang kailangan ko para mapatunayan ko kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Nasarapan ako. Oo. Nasarapan ako sa kanya. Alam kong mababaw at katawan ko lang ang pinairal ko pero yun ang totoo. Nagalingan ako sa kanya sa kama. At isang tawag ko lang sa kanya, pumapayag agad siya. Ikaw kasi lagi kang busy. At pagka uwi mo ng trabaho, mas gusto mo pang matulog kesa magsiping tayo. Anong klaseng rason yan? Sex lang ba talaga? Ganyan ka ba kababaw para mangaliwa ka? Sinabi mong sabihin ko sa'yo yung totoo, di ba? Yun lang ang totoo, Candy. Kaya mo na ba akong bigyan ng chance? Candy? Hello, Candy? Candy! Hindi ko sinagot ang tanong niya kung may chance pa siya. Nang mga panahon na yon ay gulong-gulo pa ang isipan ko. Ginusto kong alamin muna lahat ang totoo kung alam kong masasaktan ako. Marami pang butas na kailangang tapalan noon. Alam kong kailangan ko pang malaman ang iba pang katotohanan sa pangangaliwa ni Neil. Naisip ko na ganito ata talaga ang mga babaeng naloko na. Kahit alam nilang masasaktan lamang sila. Ipilitin pa rin alamin ang lahat para mapanatag lamang ang loob nila. Inalam nila kung ano ang punot dulo ng panluloko sa kalagayan ko noon. Gusto kong malaman lahat-lahat. Nakipag-usap ako kay Trish, Papa Dudut, at naisip ko na kailangan kong malaman ang side niya. Dahil alam kong may mga bagay na hindi pa rin sinabi si Neil. At hindi ako kontento doon. Tanging si Trish lang ang naisip kong makakasagot sa mga tanong na gumugulo pa sa isipan ko. Tinawagan ko siya para makipagkita sa akin. Nagulat ito na nalaman ko ang kanyang number. Matagal ko nang alam ang number niya at hindi pa nahuhuli si Neil na naglolo ko noon. Nakuha ko yon sa cellphone ni Neil. Mike pa nga ang pangalang nakalagay doon. Nagtry akong i-search sa Facebook friends niya kung merong Mike pero wala naman. Napaisip ako dati na bakit laging tumatawag at nagtitext itong si Mike at sino ba ito. Noong minsan hindi siya nakatingin, kinuha ko ang number noong Mike na yon. Nahalata kong may mali talaga sa Mike na yon. Tumakas ang kabog ng dibdib ko ng babae ang sumagot. In denial pa ako noon at iniisip ko na baka asawa ng Mike. Pero iba talaga ang kutob ko dati nung narinig ko ang boses na yon. Tinandaan ko ang boses na narinig ko. Nagkaroon ako ng kutob na muli ko yung mapapakinggan at nagkatotoo nga. Sumunod kong narinig ang boses na yon isang gabi sa lumang motel. Doon na nagsimulang masira ang buhay ko nang marinig kong muli ang boses na yon. Paano kayo nagsimula? Minsan kayayaan sa inuman, naging extra clingy siya sa akin at sinabi nung isang kawork namin na mag-ingat daw ako dahil may girlfriend niyang si Neil. Ikaw nga yun. Nalaman mo na nun pero tinuloy mo pa rin? Iniwasan ko siya nung una. Sinabi ko sa kanya na di siya dapat ganun kakomportable sa akin dahil may girlfriend siya. Sinabi niya friends lang naman daw kami. Eh di okay, sabi ko. Ako lang pala yung nagbigay ng mali siya nun. Pero hindi eh. Iba yung pinaramdam niya sa akin. Yung pasimpleng paghawak niya sa kamay at bewang ko. Kung paano niya ako kausapin sa office at kung paano niya ako i-chat. Alam kong iba eh. Eh, anong ginawa mo? Sinabi ko na sa kanya na alam ko ang ginagawa niya. Na nilalandi niya ako ng pasimple. Umamin siya sa akin na type niya ako. Sinabi ko na di pwede dahil may girlfriend siya. Anong sagot niya?
Sinabi niya sa akin na hindi ka na raw niya mahal. Na kesyo nagsasama na lang kayo dahil matagal na kayo. Sabi pa niya, naaawa lang daw siya sa'yo kaya hindi ka niya hinihiwalayan. Baka raw kasi magpakamatay ka eh. Kasi minsan, nakaka-feel daw siya na parang nababaliw ka na. Alam mo naman na sigurong hindi totoo ang sinasabi niya. Pero bakit hindi ka pa umalis? Eh kasi, tanga nga ako. Mahal ko na kasi eh. Kahit alam ko naman na wala siyang balak talagang iwan ka, maasa pa rin ako. Kaya nga halos isubsob ko tong katawan ko sa kanya. Kahit pagod na pagod ako, tuloy pa rin ang performance ko sa kanya sa kama. Kasi iniisip mo na kapag ginalingan mo sa kama, ikaw ang pipiliin niya? Oo, iniisip ko na baka iwan ka na niya kapag nakita niyang mas magaling ako sa'yo. Pero hindi eh. Nalaman kong hindi nung nahuli mo kaming dalawa sa motel na yon. After nun, iniwasan na niya ako. Tapos isang araw, tinapos na niya yung relasyon namin. Kasi sabi niya, mali raw yung ginagawa namin. Sa kanya lang talaga nalaman na mali nung nagkahulihan na. Ilang beses kayo nag-sex? For almost a year? Mga 358 times? Sinabi ba niyang magaling ka? Sa tuwing nagsisex kayo, sinasabi niyang mahal ka niya? Paulit-ulit niyang sinabing magaling ako. Eh kasi nga, magaling talaga ako. Pero kung yun ang basihan para sabihin niyang mahal niya ako, hindi. Well, nag-I love you siya sa akin. Dati. Pero hindi ko sineryoso yun. Lasing siya nun. At may away kayong dalawa. Ano pa yung mga kailangan kong malaman na ginawa ninyo? Nakikita mong tattoo na to? Pamilyar ba sa'yo? Yan yung tattoo niya sa bandang likuran. Sabay kaming nagpatattoo niyan. Siyang nagbayad. Gift niya nung birthday ko ng August. August? Umutang siya sa akin August last year para raw sa pagpaparenovate niya ng kwarto ng nanay niya. Tapos, relax. Hindi ko naman alam na galing sa'yo yung pera. After niyan, nagmotor kami at nag-ikot-ikot sa Tagaytay. Yun yung time na hindi siya umuwi dahil napagod. Kaya nagstay kami sa hotel. Parang natatandaan ko to ah. August 12, nung hindi siya umuwi kasi ang sabi niya sasamahan daw niya yung kapatid niya magpatato. At gabi yung gagawin dahil yung tattoo artist sa gabi lang available at malayo pa yung shop. O yun! At least nalusutan niya yung tattoo niya. Galing niya magsinungaling, no? Mantakin mo na paikot ka niya. Kayo yung parehas na sinungaling. Parehas kayong manloloko. Makakagaan ba sa loob mo kung mumurahin mo ako ngayon? Kung sasaktan mo? Mapapatawad mo ba ako? Kung ilalabas mo sa akin lahat ng galit mo? Kasi kung oo, heto na yung pisngi ko. Kaliwat kanan, sampalin mo. Dali. Gaga ako, di ba? Malandi ako, di ba? Makate. Mga agaw. Kulang pa yan, Candy. Isa pa. Harot ako, di ba? Tandaan mo, 358 times namin ginawa yon. Naalala mo yung sa motel? Ang saya namin nun, di ba? Katatapos lang namin no nung nakita ka. Tama na! Tama na! Tama na! Alam ko kulang pa ang sampal na yon, pero sana balang araw. Kapag kaya mo na, mapatawad mo na ako. Parang tinotorture ko ang sarili ko sa pagkikita namin yun ni Trish. Pero nilakasan ko ang loob ko dahil gusto ko talagang malaman ang lahat. Totoo ang sinabi niya na kaya ko gustong alamin noon ang lahat dahil gusto kong balikan si Neil. Gusto ko noong malaman ang lahat para magkaroon ako ng closure. Nung nalaman ko ng lahat ay tinawagan ko si Neil at sinabing handa na akong bigyan ng chance ang relasyon namin. Natuwa siya. Muling nangako na hindi na siya uulit at gusto ko sanang maniwala pero hindi ko yon makapa sa puso ko. Sinabi niyang hindi ko raw pagsisisihan na binalikan siya. Dinagdag pa niya na gagawin na raw niya ang lahat para maging maayos kaming dalawa.
Papadudot ng mga panahong sinabi niya ito ay nagustuhan ko yon. Sinabi ko sa sarili ko na tama lang na ibigay ko ang second chance na yon. Inakala kong magiging madali ang mga susunod pero nagkamali ako. Nang nagkabalikan kami, mas naging mahirap pa pala kumpara noong nagkahiwalay na kami. Nagsimula kaming ayusin ang relasyon namin, Papa Dudut. Naging madalas ang out of town namin dahil may nabasa kami na malaking tulong ito para mag-bond ang magkarelasyon. Ito kasi yung hindi namin nagawa before niya akong lukuhin. Masyado akong naging subsob sa trabaho ko noon kaya wala kaming time sa mga ganito. Inayos naman namin mula noong nagkabalikan kami. Bukod dyan ay naging madalas din ang sex namin. Dahil nga yun yung naging kulang din sa amin dati kaya pinagbigyan ko na siya. Lahat ay ginawa namin para bumalik ang dating sigla ng relasyon naming dalawa. Inakala namin magwo-work ang ganitong sistema sa amin pero hindi pala. Sa bandang gitna ng pag-try namin ay bigla kong naalala lahat ng ginawang panluloko ni Neil. Lalo na yung mga kwento ni Trish sa akin dati. Madalas akong natitrigger noon kahit konting bagay lang na makapagpapaalala sa akin sa ginawa nilang dalawa. Na-trigger ako ng ilang ulit sa mga pelikulang napapanood ko na may temang panloloko sa karelasyon. Pati ang salitang motel kapag naririnig ko noon ay parang may iniipit sa puso ko. Minsan nga nung nasa mall kami ay may naamoy akong katulad ng pabango ni Trish. Natahimik na lamang ako at nasira ang mood ko at sinabi ko kay Neil na umuwi na lamang kami. Nagtanong ito kung bakit. Sinabi kong may naalala ako at hindi na maganda ang pakiramdam ko. Sinabi niyang alam niya kung ano yon pero sinabi niyang sana wag na namin pag-usapan para hindi na masira ang mood namin. Sobrang sakit, Papa Dudut, na kahit sana ko lumingon noon kahit konting bagay lang na makapagpapaalala sa akin sa ginawa nila. Sobrang lalim na nung sakit na dulot sa akin. Bakit ngayon ka lang? Galing Galing ka siguro kina Trish, no? Anong ginawa nyo? Nagkanaan na naman kayo? Candy, ano bang... Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito eh. Kanina pa ako nagte-text at tumatawag sa'yo. Pero hindi ka sumasagot. Isa lang naman ang ibig sabihin yan eh. Kasama mo na naman ang kabit mo. Pagod ako, Candy. Huwag mo akong simulan, please lang. Oh, napagod ka? Bakit? Performance level na naman ba si Trish sa'yo? Gano'n pa talaga siya kagaling gumiling, ha? Hindi pa kasi klaro sa akin eh. Tumigil ka na, please. Galing ako sa kaibigan ko at... Siguro nakailang rounds kayo, no? Kasi matagal-tagal ka rin nawala eh. So kung susumahin, mga 7 rounds kayo, no? Ano? Sagot! Galing ako sa kaibigan kong si McCoy. Meron siyang bagong video games. Pinakita niya sa akin. Ayun, hindi ko na namalayan yung oras. Naglaro kasi kami. Sorry, nasa bag ang phone ko. Hindi ko napansin. Makoy na ba ang tawag mo kay Trish ngayon? Video games? Yan na ba ang code nyo for sex? Code talaga? Nababaliw ka na. Baliw! Ibigay mo sa akin yung cellphone mo. Dali! Akin na! Hindi. Ayaw mong ibigay sa akin? Kasi may tinatago ka eh, no? Wala akong tinatago. Eh bakit ayaw mong ibigay? Ibigay mo! Ibigay mo! Aray! Ibigay mo Nasasaktan na! ako, Candy! O, ayan! Ayan! Anong password? 814332. Sino tong si Mickey? Ha? Bakit tumawag siya sa'yo kahapon? Tattoo artist ko yan. Yung tattoo ko kailangan ng i-retouch. Ah, yung tattoo mo ba? Yung terno kayo ni Trish? Wow, go ka lang! Baka sabay pa kayong i-retouch nung Mickey na yan! Please, Candy! Tapos na yun eh. Ano ka ba naman? Sino tong Karil? Leah? Army? Mga bagong kawork ko. Mga bata pa yan. Kasing bata ni Trish? Ay, please! Sino tong Kimberly? Bagong ad mo sa Facebook? Di ko alam. In-accept ko lang siguro nung nag-friend request kasi marami kami mutual friends. So hindi mo kakilala? Eh bakit mo ina-accept? Para lang di mo tulad ng ginawa mo kay Trish? Bahala ka. Bahala ka na sa buhay mo. Oh, saan ka pupunta? Aalis! Uuwi mo na ako kina nanay. Di na kita kinakaya. Ang toxic mo na. Eh di go! Lumayas ka!
puntahan mo na lang yung kabit mo para hindi na toxic! Magpatato ulit kayong dalawa! Baliw ka! Baliw! Neil, bumalik ka dito! Neil! Ano ba bang kailangan mo? Sorry, Neil. Nabigla lang ako. Napraning lang ako kasi hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko kaya natakot ako. Nagduda. Kinabahan. Akala ko kasi nakinatrish ka na naman eh. Ay, hindi mag-workout to, Candy. Kung di ka magtitiwala sa akin. Please, maniwala ka naman. Wala na akong ginagawang masama. I'm sorry, Neil. I'm sorry. Laging umaalis noon sa bahay si Neil kapag natitrigger ako. Sinabi niya na hindi raw niya kayang tanggapin yung paulit-ulit kong pagbabalik sa kanya ng kasalanang nagawa niya sa akin. Sinagot ko siya at sinabing gusto ko lang naman kapag natitrigger ako ay pag-usapan namin. Hindi yung iiwan niya akong mag-isa. Napagod na raw siyang kinakausap ako dahil hindi naman daw ako nakikinig sa kanya. Naintindihan ko naman siya kahit ako ay napapagod na rin ako sa paulit-ulit kong ganitong ugali. Pero naisip ko na karapatan ko lang namang makaramdam ng ganito dahil niloko ako. Bakit ako ang kailangang mag-adjust? Mas lumala noon ang lungkot sa tuwing nagkakaproblema kami ni Neil. Wala kasi akong nalapitang mga kaibigan para pagsabihan ng nararamdaman ko. Kaya na rin akong lumapit sa mga kaibigan ko dati dahil ilang beses nila akong pinagsabihan pero hindi ako nakinig. Dagdag pa niya, nang mga panahong masaya ako kay Neil, hindi ko man lang sila nilapitan para makibanding o mangumusta man lang. Kaya hindi ko na inisip na gambalain pa sila sa problema kong ito. Marami akong ginawang nakakainis dahil hindi ko napigilan ang emosyon ko sa tuwing natitrigger ako. Minura, sinakta ng pisikal at pinost sa Facebook ang panlulokong ginawa sa akin ni Neil. Pinagsisihan ko nga ang mga nagawa kong yon dahil hindi ko pinag-isipan. Masyado ko noon na nagpadala sa emosyon. Nagresulta tuloy ito ng paglayo ng loob ni Neil sa akin. Nakonsensya naman ako at nangako sa kanya na hindi ako uulit. Naging maayos naman kaming muli. Sinarili ko na lamang at hindi pinapahalata sa kanya kapag natitrigger ako. Pero isang araw ay hindi ko naman kinayang kontrolin ang emosyon ko. Tinaon ko pang gumawa ng skandalo sa mismong anniversary naming dalawa. Wala ka bang naaalala sa restaurant na to? Wala. Sure ka? Hindi ka pa nakakapunta dito? Ano na naman ang gusto mo mangyari, Candy? Binasa ko ulit kasi yung screenshots ng usapan ninyo ni Trish. At dito kayo nagde-date, di ba? Nung time na sinabi mong OT ka sa work pero nag-leave ka naman talaga. Anniversary natin ngayon, Candy. Baka naman pwedeng... Ano ba yung in-order nyo dito noon? Para naman maiwasan ko. Baka kasi bawat subo ko ng pagkain yun. Maalala mo si Trish. Hindi ko na nga naaalala yung babaeng yun eh. Ikaw lang nagbabalik sa kanya sa usapan natin. Tingnan mo, may paparating. Ayun oh! Hi, Trish! Anong ginawa mo? Pinapunta mo si Trish dito? Candy, anong ibig sabihin nito? Anniversary namin ngayon ni Neil. Maupo ka. Sabayan mo kaming mag-celebrate. Familiar ka naman siguro sa lugar na to, no? Pumunta ako dito kasi sabi mo sa akin kanina nahihirapan ka na. Tapos ito pala yung gagawin mo? Ang ipahiya ako? Hindi naman. Gusto ko lang mag-reunion tayong tatlo. Hindi ba kayo masaya? Nababaliw na ako. Yan na lang ba laging ilalaban mo sa akin? Nababaliw na ako? Huwag kang aalis. Dito ka lang. Aalis na ako. Walang aalis! Candy, umuwi na lang tayo. Doon tayo mag-usap. Tapos pagdating ng bahay, anong gagawin mo? Tutulugan mo lang naman ako, di ba? O kaya aalis ka na naman. Ayoko na talaga. Aalis na ako. Bahala kayo dyan. Sabi nang walang aalis, di ba? Yung boses mo! Para sa inyo talagang gabing to. Regalo ko na sa inyo. Mag-reminisce na kayo ng nakaraan ninyo. Balikan nyo kung paano nyo ako nilokong dalawa. Candy, ano ba? Pasensya na kung sumakit ang mga puso ninyo sa pagbibitin ko sa panloloko nyo sa akin. Huwag kayong mag-alala.
Ngayon, pwede nyo nang ituloy ulit. At least ngayon, may basbas ko na. Enjoy! Candy! Candy! Iniwan ko silang magkasama at hindi ko alam kung ano ang ginawa nila pagkaalis ko. Naglakad ako kung saan-saan para lamang huminahon ang utak ko. Napagod ang utak ko sa kakaisip sa sitwasyong kinalagyan ko noon. Naalala ko nasa park ako huminto para doon umiyak ng umiyak. Wala na akong naging pake kung tinitingnan ako ng mga mata. Habang umiiyak noon ay bigla akong kinabahan. Bigla akong naisip na maling iniwan ko sina Neil at Trish na magkasama. Naisip ko na paano ko mag-reminisce nga silang dalawa at naisip nilang bigyan ng second chance ang relasyon nilang dalawa. Natakot ako at nanginig. Tinawagan ko si Neil pero naka-off ang kanyang cellphone. Tinawagan ko namang sunod si Trish pero kinansel nito ang tawag ko. Mas lalo akong kinabahan noon. Naisip ko na baka nag-check-in na sila sa motel. Baka may nangyayari na sa kanila. Sinisisi ko ang sarili ko sa ginawa ko. Ako ang naglapit sa kanilang dalawa at maling-mali yun. Nagmadali akong umuwi ng bahay. Baka kasi andun na si Neil at nadatnang ko siyang nagkakape sa kusina namin. Inaway ko ito at pinagbintangang nagkasama silang dalawa ni Trish. Ipesyo baka may nangyaring muli sa kanila. Nainis na binaton ni Neil ang mug na hawak niya. Natakot ako at nagalit ito at sinabing sawang-sawa na ito sa pagbabalik ko sa kanya sa panluloko niya. Naiyak ito habang sinasabi sa akin na konti na lang at bibigay na siya sa ginagawa kong torture sa kanya. Naiyak na rin ako, Papa Dudut. Nagmakaawa at sinabing aayusin namin yung dalawa. Inakala ko magbabago na ako noon pero hindi pa rin. Naging cycle na sa amin yung magiging maayos kami. Tapos sa huli ay mag-aaway, tapos ay magkakaayos muli. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nangako ako sa sarili ko na hindi na ulit ako magpapaanod sa emosyon ko kapag natitrigger ako. Tinulungan ko ang sarili ko makapag-move on at maka-let go sa ginawa sa akin ni Neil. Naging mahirap ito dahil kahit saan ako tumingin at magpunta noon ay palagi kong naaalala ang mga ginawa nila ni Trish. Ang alam lang ni Neil ang kinikimkim kong lungkot at sakit sa tuwing may nagpapaalala sa akin ang panluloko niya noon. Nagtry akong mag-research ng mga paraan para magkaayos ang relasyon after ng cheating. Nanghingi na rin ako ng advice sa mga kaibigan ko. Nilunok ko ang hiya at nilapitan ko na sila dahil kailangan na. May mga nagsabing wag ko na raw paulit-ulitin ang banggitin kay Neil ang nagawa niya. May mga nagsabi rin na kung hindi ko talaga makalimutan ay iwan ko na si Neil. May mga nagsabi naman na malalampasan ko rin ito dahil nangyari na rin daw sa kanila. Pinili kong sundin at maniwala sa ikatlo at huling advice sa akin. Naisip ko na baka nga lilipas din ito kapag tumagal. Naisip ko na baka kapag kinontrol ko ang dila ko na makapagsalita ng tungkol sa ginawa ni Neil sa akin baka maging maayos kami. Naisip ko na baka kapag nakontrol ko ang emosyon ko na gumawa ng mga bagay na dulot ng galit sa ginawa ni Neil sa akin dati ay baka maging maayos kami. Papadudot hindi naging madali sa akin ang pag-move on sa ginawa ni Neil. Inaamin ko na naging mahirap ito lalo na't hindi naman namin na pag-uusapan ng maayos ang mga nangyari. Marami pa rin akong tanong noon tungkol sa nagawang panluloko ni Neil. Pero hindi ko yun naitanong sa kanya sa takot na baka umiwas at lumayo naman ito kapag yun na ang topic. Ay, may naalala ka na naman, no? Ha? Wala. Alam kong meron.
Dumilim na naman yung mukha mo nung nakita mo sa pinapanood natin yung lalaki nagloko sa asawa niya. Hindi. May iba akong naalala. May nakalimutan kasi akong bilhin. Di bale bukas. Candy, pwede nating pag-usapan kung yun yung kailangan para di ka na nagkakaganyan. Alam ko naging unfair ako sa'yo dati na ayaw kong pag-usapan yung nararamdaman mo kapag naalala mo yung ginawa ko sa'yo. Pero kung makakatulong sa pag-move on natin pareho, sige, pag-usapan natin. Hindi na kailangan. Baka kung ano na naman yung masabi ko tapos mag-away tayo. Tapos alis ka. Tapos may iwan ako dito mag-isa. Ayoko maiwan mag-isa, Neil. Mas lalo akong nalulungkot. Sobrang lungkot. Hindi ako aalis. Promise. Makikinig ako kung ano man yung nararamdaman mo. Huwag mo nang ipunin yung sama ng loob mo. Sabihin mo na. Hindi na, Neil. Okay lang. Sabi ko naman sa'yo eh. Neil, sobrang sakit. Sobrang sakit dito sa dibdib sa tuwing naaalala ko lahat na nangyari. Kaya nga sana, pakiusap ko, huwag mo nang balik-balikan eh. Kahit hindi ko naman gusto, kusang bumabalik eh. Kahit masaya tayo, kahit nagtatawanan tayo, bigla na lang papasok sa utak ko yung nangyari dati. Kahit ayoko, bumabalik talaga eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa'yo. Kung alam mo lang na nasasaktan din ako kapag nakikita kita nagkakaganyan. Kasi hindi ako makapaniwalang nagawa kitang lokohin dati. Alam mo mula nung niloko mo ko, hindi na ako nagandahan sa sarili ko. Lagi na lang akong nakakahanap ng kapintasan sa itsura ko. Alam mo rin ba na lagi kong ikinukumpara yung sarili ko kay Trish? Candy, Tapos alam mo, sa tuwing naglalakad tayo, tapos may makakasalubong tayong mga babae na magaganda, makikinis, sexy. Bigla akong mai-insecure kapag napapatingin ka sa kanila. Bigla akong maiisip na kaya siguro ako niloko kasi maraming mas maganda sa akin, mas maayos, mas sexy, mas makinis. Lagi kong tinitingnan yung sarili ko sa salamin para kutsain. hindi totoo yan. Okay lang yun, Neil. Siguro nga habang buhay ko nang kukwestiyonin yung sarili ko. Habang buhay ko nang itatanong kung bakit hindi ako naging enough. Candy, I'm sorry. Wala ka namang dapat ipag-sorry ngayon kasi parang sa akin na ngayon yung problema eh. Kasi hindi ko matulungan yung sarili kong mag-let go sa nakaraan. Pero Neil, sinusubukan ko naman pero ang hirap talaga eh. I'm sorry kung hindi ko maayos tong issue ko ito. Pero sana hindi ka mapagod na umintindi kasi yun lang yung kailangan ko siguro. I'm so sorry, Candy. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Wala na ako ibang nakikitang ibang babae na makakasama kundi ikaw lang. Mahal na mahal kita. Yon ang unang beses na nakapag-usap kami ng puso sa puso. Nakaramdam ako ng kagustuhan ni Neil na maging maayos muli ang relasyon namin. Naghalikan kami bilang selyo na inaayos na namin ang dapat ayusin. Nang gabing yon ay may nangyari sa amin, marahil yun ang pinakamasarap na nangyari sa amin dahil may kumpirmasyon na ayusin na namin ang nasirang relasyon namin. Naisip ko, Papa Dudut, na may pagkakamali din ako. Dapat nung tinanggap kong muli si Neil sa buhay ko nang hindi pa ako fully healed sa ginawa nito sa akin. Tinanggap ko siyang muli kahit alam kong hindi pa ako noon nakakapag-move on sa ginawa niya. Narealize ko lahat ng ito nang gabing makapag-usap kaming dalawa. Ang pinangako kong mag-move on na sa ginawa niya ay tinupad ko. Ginawa ko yon hindi lang para kay Neil kundi para maghilom na rin ang sarili ko. Mabilis na lumipas noon ang araw. Pagkamulat ko na lang,
1 taon at 6 na buwan na pala ang nakakalipas mula noong niloko ako ni Neil. Nakangiti ako noon, natuwa ako at nakayanan ko ang isang madilim na chapter ng buhay ko na yon. Hindi na naging mabigat ang bawat pagising ko. Bigla akong naisip na malaya na ako sa hindi magandang nakaraan ko. Pagkabangon ko, dinampot ko ang cellphone ko at hinanap ko ang number ng isang taong naging parte ng nakaraan ko. Si Trish, at tinawagan ko siya. Nakipagkita akong muli sa kanya. Pinapatawad mo na ako? Seryoso ka? Well, naisip ko, hindi kita pinatawad nun kasi hindi ko pa feel. Siyempre, ayoko naman ng hilaw na pagpapatawad, di ba? Kaya nga ngayon lang kita hinarap ulit. Ang tagal kong hinintay to. Ang tagal kong hinintay na makamove on ka. Kasi sa totoo lang, hindi na ako dati sa tuwing tinatawagan mo ko para murahin at ipamukha sa akin na kabit ako eh. Kaya nga sorry dun eh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Gets ko naman yon. Siyempre, naloko na rin ako dati, di ba? Halos ganyan din yung ginawa ko dati. Huwag ka mag-alala. Ngayon, wala ka na matatanggap na mura sa akin kasi naka-move on na ako ng totoo this time. Mabuti naman at naka-move on ka na. At least, makaka-move forward na kayong dalawa ni Neil. May forgiveness and acceptance na eh. Naks, kung makapagsalita ako, parang ang linis ko ah. Parang di naging kabet. Hindi ko na siya boyfriend. Ha? Akala ko ba nakapag-move on ka na sa ginawa niya sa'yo? Bakit kayo naghiwalay? Pwede naman kasi ako mag-move on sa nagawa niya kahit hindi na kami magkasama. Paano? Sariling sikap ang pag-move on ko. Nagsimula yung totoong kagustuhan ko na maka-move on nung nag-decide akong hiwalayan siya. Kasi alam ko, nag-move on na ako para sa sarili ko at hindi para sa kanya. Gets mo yun? I'm sorry. Di ko alam na ganyan pala yung nangyari. Akala ko okay na kayo eh. Okay naman kami ngayon. Natanggap na namin siguro na hindi kami para sa isa't isa. Di nyo na talaga inayos? Sayang naman yung ilang taong pinagsamahan ninyo. Hindi ako nangihinayang dun sa ilang taon na yon kasi ginawa ko naman ng lahat noon para maging maayos kami eh. Pero siguro hanggang dun na lang talaga yon. Hindi naman assurance yung tagal ng relasyon para masabing kayo talaga forever. Sa wakas, natutunan mo ng mahalin yung sarili mo. Yun yung napansin kong kulang sa'yo dati eh. Sana pala sinabi mo na sa akin yan dati para hindi na umabot sa mga away at skandalo. Pero alam mo, malaking tulong yung self-love ah. Dahil mula nung minahal ko yung sarili ko, nakita ko yung halaga ko. Nung nakita ko yung halaga ko, hindi na ako pumayag na masaktan ako at sirain ako. Kaya ngayon, eto. Mula sa dating kabet at sumira ng forever mo, masaya ako para sa'yo. Mula sa dating niloko at inagawan mo, salamat sa tulong mo para mahanap ko yung self-love ko. Basta ha, last na si Neil na aagawin mo sa akin. Nako girl, pagkain na lang ang aagawin ko sa'yo. Nagkahiwalay kami ni Neil ng gabi rin yon kung kailan kami nakapag-usap ng maayos. Inakala kong after ng pag-uusap namin ay magiging ayos na muli ang lahat. Naalala ko, tinignan ko siya sa mga mata niya after na may mangyari sa amin. Sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Nakaramdam naman ako na totoo yon. Pero hindi ko naramdaman ang sarili ko kung kontento ako sa sinabi niyang yon. O ko na-realize na hindi pagmamahal ni Neil ang kailangan ko sa panahong yon, kundi pagmamahal ko para sa sarili ko. Kaya naman kinausap ko siya at sinabing kailangan na naming maghiwalay. Nung una syempre tumanggi siya pero noong pinarealize ko sa kanya na yon ang nararapat na gawin, pinalaya niya ako. Naalala ko pa ang higpit ng huling yakap namin. Niyakap niya ako na parabang ayaw na niya akong pakawalan. Kung ko naramdamang totoong mahal niya ako. Pero tulad ng sinabi ko ay hindi yon ang kailangan ko noon. Papadudot alam ko sa sarili ko noon na hanggat nakikita ko si Neil ay hindi ko magagawang kalimutan ang ginawa niya sa akin. Minabuti kong ipaintindi sa kanya
na kailangan kong malayo sa kanya. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil mas mahal ko na ang sarili ko. Nakatulong yun ng sobra sa pag-move on ko. Nawala ang galit at lungkot na kinikimkim ko hanggang isang araw ay nakalaya na ako mula doon. Sa ngayon ay may bago na akong karelasyon. Inaamin kong noong una natatakot akong pagkatiwalaan siya dahil baka gawin niya ang ginawa sa akin ni Neil. Pero dahil good communicator siya ay nabigyan niya ako ng assurance na hindi niya gagawin ang ginawa sa akin ni Neil. Wala itong sawang nakikinig sa mga trauma ko sa nakaraan. Pinaramdam niyang valid lahat kung nagalit, nasaktan at nalungkot ako sa ginawa ng ex kong si Neil. Pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako at higit sa lahat ay pinaramdam niyang sapat ako.